ako din po ay nakarating po sa mga kapatid. Yun nga po, yung paupo na si Pastor Israel, sabi niya, halika sister, sabi niya. Kaya ano kay Pastor Efrain, sabi niya. Sabi ko, naiya ako, Pastor, sabi ko, halika nga, kapit ka na niya, sabi niya. Hanggang sa ayun, pumunta ako. Ako ni Pastor Efrain. Yun nga, tinawarin ko si Pastor. Tapos inako naman niya yung kamay niya. Nagpasamanuhan kami mga kapatid. Tapos yung nag-out pa nga. Nagbigay po ako sa kanya. Ibig sabihin mo na pagbigay ng respeto sa mga lingkod ng Panginoon Diyos. Kasi dati nung nasa bansang Kuwait ako mga kapatid, may dumating na panaginip kasi sa akin noon. Sa panaginip ko, ay hindi kasi yung talagang yung pananalangin ko sa Panginoon dati nung nandun ako kasi nga alam ko na medyo na yung ko doon. Yung maliligtas ba ako, sabi ko, ganun na, pag-ibang-iwang na yung, alam ko na, nasa, hindi ko na alam kung makakauwi pa ako ng buhay. Kasi nga dahil nga dun sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, hindi ko naman naisadya na, na ikumit. Yun, alam ko na nakag-iinitan na ako mga kapatid kaya. Kaya panalangin ko na lang ng sa Panginoon na inatan ako, hindi ako tumulong ng paanak noon, na makauwi pa ako. Ngayon may dumating na panaginip. Panaginip ko, nakita ko dyan sa kalangitan. May mga paggaling na dyan sa kalangitan, spirito na yung pagpanaginip. Mga 5 o 6 na bumaba sila mga kapatid. Tapos, yun, nagbigay-pugay naman sila. Yung ngayon, nagbaw sila na sa harapan ko, nakita ko, na sabi ko nung nagising na ako, iniisip ko yun, bakit ganun, sabi ko, iniisip ko. Kaya, nagmumuli-muli ako na ganyan. Kaya pumasok sa kaisipan ko nung nandito ako sa bansang Kuwait na, sabi ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon, sabi ko, yun, siguro mga kapatid, yun, mga bumaba, mga espiritu na yun, yung iingatan siguro ako doon, nung nandun ako, dahil ganun nga, kaya sabi ko, hindi ako papabayaan. Ingatan nila ako, sabi ko, sa ko. Kung pwede nga lang, hindi pa ako uuwi mga kapatid kasi na siyempre pag umuwi ka dito, ang trabaho, nahirap ang buhay. Lang, yun na. Doon sa nalipatan ko, after finish contact ko dun sa una, nalipat ako dun sa pinsan ko, yun na, hindi ko natapos yun, mga 6 months lang ako doon dahil pinauwi niya ako. Sabi ng pinsan ko, umuwi ka na, baka may masama pang mangyari sa'yo dito, sabi niya. Kaya yun, umuwi ako. Nauwi ako. Kaya yun, naalala ko yun na panaginip ko yun, nasa bansang Kuwait pa ako. Kaya siguro yung nag-bow sila na ganyan, pagbibigay ko, pero pagbigay respect sa mga
lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya ginawa ko yun nung napunta ako kay Pastor Efren. Kasi simple lingkod din naman siya ng Panginoong Diyos. Pagbibigay respect. Alam nila siguro na gano'n ako ano pa ito, may kulin. Nakukulin na yata, baka isipin na gano'n, yun po yung ginaya ko lang po yung nakita ko sa panaginip, mga kapatid. Bilang si Pastor Efren, lingkod ng Panginoong Diyos, kaya nagbigay bugal ako sa kanya. Dahil nakasama ako din po si Pastor Efren dati nung maliit pa siguro si Listy, mga 2 taon. Kasi nayaya kami nung pumunta sila sa San Roque. May mga kapatid doon na dati doon sa San Roque, yung parang bundok din. Doon. Si Pastor Efren, niyaya niya si Ate Adora ng buhay pa. Si Ate Adora naman, niyaya din kami. Kaya napasama kami sa pagpunta doon. Ngayon, hindi namin alam na makakadaan kami doon sa amin kasi madadaan sa amin doon sa lugar namin. Kasama namin si Pastor Efren, si Ate Adora, si Leo, ako, tapos si Celesty, maliit pa. 2 years old si Celesty. Napadaan kami doon sa amin. Yun nga, hindi namin yun, nangaral si Pastor Efren hanggang sa binautismohan niya yung kuya ko. Isang kuya ko nabautismohan niya. Pero dati kami nabautismohan dyan din sa Laan yun. Ngayon, may dala-dala kaming yung tinapay na sliced bread. Hindi namin kasi alam na makakadaan kami doon sa amin. Akala natin, na doon sa San Roque, doon sa kapatiran natin doon, mayroon doon. Maganda din yung place nila doon. Yung namatay na yung magagawa doon. Yung babae. Yung nakanak yata yung bang pangalan nun, yung sister doon. Yung may bundok doon, doon kami pumunta, kasama namin si Pastor Efren. Doon. Kaya, may dala kaming supot noon. Yung nakadaan kami sa amin, nakita niya. Sabi niya kay Leo, Brother Leo, sa susunod, huwag kang magdadala ng supot. Sabi niya ang pintuhan niya si Leo. Na ganyan. Hindi kasi namin alam na nakakadaan kami doon, na gano'n, yung may mababautismohan. Hindi. Ayan. Sabi na kapatigan ni Leo. Tapos susunod doon kaya magdadala ng supot, sabi niya. Yun. Makaanokan ko natin sa Pastor Efren. Kaya, yun mga kapatid. Saka nung doon sa kapuspusan, nung bago-bago kasi ako noon, sabi ko, pinapansin ko din yung mga napupuspos na bakit ganoon, sabi ko, para sila may siraulo, sabi ko, tapos nung ako naman yung napuspos, doon ako naniwala na totoo pala, sabi ko. Hindi ko naman sinasadya yung sarili ko, basta nung pinikit ko naman nananalangin yun na. Napuspos naman ako, hindi mo makontrol yung katawan mo eh. Tapos yung feelings mo parang, nung pagkatapos, yung feelings mo parang
Pag yung lasing, kung hindi na pinapaka. Yung alam mo yung lasing na lasing ka, gano'n, kilos ko noon. Kaya ano ito, pala sa doon na ako, doon na nagsimula na naniniwala na ako sa mga napupusos. Kaya hindi na ako nagtataka sa mga nakita ko kasi na-experience ko din na ganun pala yung mapuspos. Mas lalo pag may nakita ka gano'n sa lagan mo. Yun. Tapos nung nakaupo ako dun sa gilid, umupo ako. Kasi nga hindi naman ako piling makisama dun sa nasakit na kasi nga yung palay ko nga. Masakit pa. Kaya sa gilid na lang ako umupo. Ayun, yung mga narinig ko na nag-iiyakan na. Tapos si Pastor April, tapos yung anak niya nag-speak in tongues. Ayun na, pumikin na din ako nalangin, tapos nakita ko na kung hindi ako magkakamali, may liwanag na nakita ko. Tapos, yung nakita ko yung liwanag na yun, itinaas ko na yung kamay ko dun sa liwanag na nakita ko. Kaya yun po yung ko. Kaya, pasalamat din ako sa Panginoon Diyos dahil kasama ako nakaatin ng Pentecost na matagal na hindi ako nakakaatin ng Pentecost. Yun, nakaatin ako dahil dun sa kung hindi pa sa panaginip, hindi pa ako pupunta. Kaya sabi ko, yung katulad ni Tomas, na yung may mga sign, gano'n. Sabi ng Panginoon, mas mapalad daw yung hindi nakakita. At sila yung isang palataya sa kanya. Mas mapalad pa daw yung mga hindi pinagpapakitaan ng mga sign na sila yung isang palataya. Yun po mga kapatid yung ko sa kaya nung pauwian na ay umal po ako sa atin ko doon sa Rosales. Kaya hindi na po nila ako kasabay na umuwi dito. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at kahit pag-iingat po sa bawat isa sa atin at sa pag-uwi natin ingatan tayo ng Panginoon Diyos dahil sa daan na nakauwi tayo ng maluwalhati at ligtas sa ng pangalan. Yun. At ako ba'y mag-andong ng alis sa ating Panginoon Diyos. Amis Kayla. Ikaw lang